Hello mga ka-Bullfrogs! Welcome to another episode of the BL Frogs. At andito na naman po tayo sa ating fish pond at magre-react ng video for this episode. At ang i-react nating video ay ang episode 2 ng Your Home. So ito po si Corina Sanchez. Charot! Ito po si Tito Ampol. At syempre, si Jessica Soho ka? Hindi naman. Ito po si Oprah Winfrey at kasama po natin ang ating mga kakoeros. I choose you, Josh! Pikachu! Yes, so nandito rin si Doc Rico. Hey! Ayan, so syempre, pinanood natin na yung first episode ng Your Home at sabi nga natin, medyo promising ang series na to. Yes. With the Excited cinematography, the episode story. 2. Yes, and yung mga other bits and pieces na nilalagay nila or extra nila for the episode. Now, I think let's start with episode 2 na ang hashtag ay Your Home. Hubad. Hubad. Ay, hubad ba? Hindi ko lang mo. Your Home. Hubad. Hubad. Okay. Grabe, bakit kayo hubad? Sino kaya ang hubad? Si Oprah Winfrey. Ready na ba kayo? Oprah baka naman. Baka naman. Own network. Ay, own network. Own na nga. Network pa. Own. Okay. Sige. Playing. Ang laki-laki ng mundo. Ito yung may preview Marami sila. pa akong gustong makita. Gustong mapuntahan. At lalo marami pa akong gustong maramdaman. Bonggang-bonggang Hamak na probinsyano Let's go ako voice sa over. napakaliit na baryo namin kung tutuusin. Ak Go, Brenda Brenda Lee. Manila. Have you Ay, ever wait. thought for your Mario home, pala. but it never felt home at all? Well, not entirely true, pero most of my life, especially ngayong college, ako lang So college siya. Baka this time pwede tayo mag-bonding kasama si Daddy. Si Bright Machirawit. First, I understand. I always understand. Namalas ka nga naman. Ito yung Tide commercial. Yes, let's go, Tide. Grabe naman yung putik. Sino ka ba? Maybe you should watch where you're going inside. Let's go. Stupid talaga ako. Stupid? Sinapak ko siya pag ako yun. Sino tang umano sa putik? Ako gaganunin ko kaagad yun. True, ako din. Umaril ko yung damit ko sa hampas ko sa kanya. Ay, pa. Let's go! Opa. Taray. Ang Iba ganda talaga. talaga. Iba talaga. Tara, 3 will be free. I know. Your home. Your choice. Your music. Bartolome! Let's go. Ingay ni Brenda Lee. Narinig yung buong Bayo Balay. Bartolome! Ayun na naman yung coke bag niya. Bestie, sorry na, please. Hindi kita napuntahan agad kasi may nangyaring aberya kanina. Sorry na, bestie, please. Kaya mo dadaan mo ko sa paganyan-ganyan mo, pakit-kit mo dyan. Bilisan mo, tumayo ka na dyan. Hindi pa rin yung ubos yung coke niya. Maroy ako eh. Bisa mo dyan, magpa-practice pa sila ng Episode sayaw na para yun. sa Pasko. Hindi pwedeng wala ako doon. Dali na, Bartolome! Bakit doon na nilagay yung yung Bartolome pagkain naman niya? to? Nakalaki ng bag niya. Tsaka, dahil may atraso Puno ka na pa ba? sa akin, ililibre mo ako ng pagkain mamaya. Baka Gutom ka na nandito. naman, may nakasabit nga dyan sa'yo. Hindi na, mahuli na. Ito parang kabayo. Tara na nga, Sabi mo? Oo, magpapalit pa ako. Samahan mo ako, malilate na tayo dun. Basta tara na, lagi ka na lang kumakain, kaya tayo na Wait lang, huhuli lagi makain eh. naman maayos. Plastic na nga iniinuman mo, di mo pa mainuman. Ay, ba't may ano? pagtago? Okay ka lang?
Bestie, wala na? Alin? Yung sasakyan. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Naalala mo kanina, hindi ako nakarating agad sa usapan May natin. trauma siya, be. Kasi may dumaang sasakyan, may mayabang na driver, tapos tinalsikan ako ng putik. Okay. Kanina lang yan? Kanina lang yun. Eh, anong ginawa ng driver? Eh, di wala. Tinawanan lang ako, tapos umalis din agad. Tapos? Oo nga. Malala pa nun, bestie. Nasiraan ako ng tsinelas. Okay. Akala ko ba naayos mo pa? Napakaswerte ko, di ba? Mukhang di taga rito. Napakayabang kasi, nakasuot pa nga ng shades. Walang hiya pala yun eh. Napakakapal ng apog. Naku, sinasabi ko sa'yo. Let's go, Brenda Lee. Pag nakita ko yan. By the ghoul. Ano ba to? Ha? Tingnan mo. Matitikman niya yung bagsik ng kamao ko. Dapat. Propek yun nandyan, bestie. Oh, bestie. Ang init ng araw. Medyo maingay yung mic. Parang kailangan niya ng Ay, tulong. taray fashion. Hoy! Anong ginagawa mo, bestie? Bartolome. Dapat. Last maka-off-jumple nung Huwag mo lalapitan. nung get up Nung ni mga Kuya. Brenda Lynn, True. mukhang kailangan ng tulong ng tao. Kaya lalapit tayo, Ay, okay? Hindi mo ganyan ako. na-recognize? Hindi ka ba Tutulungan na-recognize? mo Ginaji? agad. Hindi niya Sige na na-recognize nga. yung Mukha car. namang- Oo nga eh. Tsaka yung driver. Baka malayo Ano ang yan. pogi eh. Basta, dalan lang natin Ay, pag na. ako tutulungan Kasi ko kagad. pupuntahan ko pa yung maruya ko. Kaya di ako marunong sa Ano kotse. na naman ba yung maruya mo? Yung saging na sumasayaw. Napakadumi talaga ng utak mo. Magandang hapon po, sir. Hello. May maitutulong po ba kami sa inyo? Great. Stress No ako. connection, no one can pick me up now. Reset? Magandang hapon po, sir. Mukhang may problema po kayo. May maitutulong po ba kami? Oh! Did you see what I If see? you need money, Pantolan. wala akong mabibigay sa inyo. Ay. Sira na nga ako. Sir, kaya nga po kami lumapit kasi mukhang kailangan nyo po ng tulong. Yabong naman ito. Pogi lang. Sige, pagbigyan. Anong sabi mo, miss? Ay, bakit? Papatulan niya? Pero parang Narinig siya kita. ikay ka. Narinig mo naman pala eh. Go, Ang Brenda. tatanong ka pa. Ang ibig niya po sabihin, sir, mukhang nasiraan po kayo. Ano po bang problema? Mukha mo. Mukhang problema. Ay, gago. Ay naku, bestie. Bahala Ay, ka na nga dyan. Pupunta pa ako sa maruya ko. Uwa. Dapak. Ay. Let's go Nokia 33 tayo. Sakto. May practice sila ng sayo ngayon. Hindi pwedeng wala ako dun, bestie ah. Bye, bestie. What a Yung mic lang talaga ni Brenda. Oo, yung bike ni Yeah. Brenda Lynn. Wait. Why do you look so familiar? Ay, Have we met before? Ako, sir? Parang high si Kuya. Nako, hindi po. Ano po bang sira ng ulo nyo? Ay, nung sasakyan nyo po pala. Ha? Ano to? What is happening? Bigla na lang ayaw mag-start eh. Mukhang natuluyan nung dumaan ako sa luba kanina. Salamat Stress po, ako na mabait hindi. Are you okay? Na-recognize niya na. Mukhang malabo na po itong maayos ngayon. Wow, na-realize Magagabi niya na rin ho eh. Okay. Nariyan siya na. Good. Very good, very good. Go, Bart. I have nowhere to stay. Ay, Hassle. ay. Malapit lang po ba kayo dito? Kasi pagpatak ng gabi, nasabihan na po ba kayo na may mga gumagalang aswang? Ay. Uy, wag naman! Ganyan ba talaga yung ugaling Manileño? Napaka-presko. Sila na nga yung tinutulungan. May alam ka bang hotel na malapit dito? Sir, hotel? Hindi niyo po ba nakikita tong kalsada namin? Walang hapon semento eh. Hotel pa kaya? I have nowhere to spend the Pero night. kung si tatay ang makakakita dito, sigurado akong di niya to papabayaan. Lalo ngayong magpapasko pa. Gusto niyo po bang makituloy sa amin? What?
Why the hell would I do that? Naiinis Mamaya ako niyan. Serial killer ka pala. Alam mo, ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa tong... Alam mo, bahala ka dyan. Buling ka sana ng aswang, mukha ka rin namang aswang. Hey! Hey, wait! Baka siya may ascot. Susunod ka rin parang aswang ka. Saan ba siya papunta? To begin Diba? with? Ba't ganun suot niya tapos dyan siya dumaan? Ano meron? Malalaman natin yan sa pagbabalik. Charot. Uy, tuloy ka. Akit ako. Safe ba dyan? Ay, Tara, pasok yes, ka. Josh. Yes. Is this your home? Yes. Oh. Bakit? May problema ba? Oo, yung kulambo. to? Nagpakita na. Ayan yung sahig, pwede ka dyan matulog. Bibigyan na lang kita ng kumot. Tsaka itong unan. Pasensya ka na, wala akong extra kama kasi ako lang mag-isa nakatira dito. Tapos yung CR, eto, kapag kailangan mo. Tapos yung tubig, Is that nandito alak? rin. Oh, solo na siya. Is that alak? Bro, you know what? Tara, inom tayo. Kapal talaga. Hindi niya man I alam need kung an anong klaseng effing alak yan. Exactly. Tara. At hindi ka pa nag-dinner? Sigurado Diba? ka? Inom ka? Matapang Mag-dinner ka yan. muna. Mamaya suka yan, be. Kaya nga, mukha siya suka. Ay! Ang laki pa ng baso, ah. Ay. Teka! Wait! Ano? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Correct. In fair, kamukha ni si Vanessa Wood. Ngayon lang ba siya nakita ng Colombo? Exactly. Ang bilis niya malasing, ha? Di ba? Sa bagay, di pa nag-dinner. Kahit wala Ang scientific proof yun. Okay. Talaga? Ay, let's go, Let's Precious go, Heart. Precious Hearts. Para siya nasa spa, magpapamassage. True. Parang minasahe na nga, may oil na sa likod. Kaya nga. Para siya nasa Lulhetas. Nakapunta na ba kayo doon? Yes, I love Lunetas. Maganda siya, hanging garden spa. Yes. Okay. Yung may infinity pool and everything. Looking, overlooking Antipolo, Antipolo. the East Keme. Oh, hubad siya. Okay. I guess, dun galing yung hashtag. Tigas ng sahig sa taas. Malamang sahig. Paano ka nakatulog dun? Wow! Concerned pa siya. Di ba nakahiga siya sa kotse? Pagkatapos mong agawin kama ko, Alam mo, Actually, okay. kumain na lang tayo. Nagluto ko niyang itlog, tuyo, tsaka sinangag. Ah, my Sarap. favorite Buti na lang maaga breakfast. ako nagising kahit I love napulot it. ako. Hindi nila translate yung tuyo at saka sinangag. Napuwet ka rin kagabi? Dried fish and fried rice. Sakit ng ulo ko. Well, Can't remember shit. alam namin kung ano nangyari. Hindi na Tara do mo anything kami. scandalous, right? Yeah. May resibo. Oh my gulay. Wait, Parang wala yan ka.
Minsan, sa mga hindi inaasahang kamalasan, natatagpuan yung swerte ng buhay mo. Alam mo, okay sana yon. Kaso sa ilalim, nakalagay, #YourHomeHubad. So, medyo Nasira. masira, di ba? I mean, Dapat tumalbog ng 3 beses para matupad yung wish ko. Fine. I'll do it. Talikod ka. Bakit ako tatalikod? Nasaan na yung ascot niya? Siyempre, ikaw kaya magmukhang tanga. Sinasabi mo mukha akong tanga? Narinig mo yun? Babayran mo! Dali! Babayran mo? Where are these lips and what? Ano yun? Hello homies! Sa mundong mapanghusga, dapat alam natin na kasangga natin ang isa't isa. Here are some SOGSC terms o sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics galing sa Pantay o ang Philippines Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders. SOGSC terms number 2. GI o gender identity. Okay. Ang gender identity ay ang panloob at pansariling karanasan at pagkakilala natin ng ating kasarian. Ito ay ang pansariling pagkakilala kung tayo ay babae, lalaki o iba pa. Maaring kapareho o iba ito sa ating sex assigned at birth. Halimbawa, man, woman, genderqueer, or non-binary. See you next week, Male, homies. female? Your Home the Series every Friday at 8 p.m. only on Arcana Studios Inc. YouTube channel. Ito yung binudol tayo eh. Yun yung binudol tayo na wala naman kanina eh. Okay. Episode 2. Anekwa. Sino magsisimula? Go, Josh. Kinakollect ko pa yung thoughts ko. Wait lang. Yung flow na gets ko, pero parang ang bilis ng dialogue. May mga leaps and logic akong napansin na parang nagets ko, parang masyado nila pinagsiksikan sa isang lahat ng gusto nila pwedeng mangyari. Oo, parang nung ina-explain ni Bartolome kay Brendalyn yung eksena dun sa kotse, parang si Brendalyn agad-agad siya naniwala. I mean, parang yung tipong, gets ko yung maniniwala lang siya, pero yung tipong sasabihan niya, matitikman niya yung bagsik ng kamao ko. Parang, ewan ko, it feels a bit too extreme agad yung naramdaman ni Brendalyn. Correct. Based on the story ni Bartolome. Tapos parang yung mga sagot din ni, pangalan niya, si Ascot. Yung pangalan niya. Si Bryce. Yung mga sagot niya medyo off sa akin. Parang, he's so ungrateful. I mean, may mga yung mga Manila-born people na ganoon talaga kapag sobrang privileged, di ba? Wala ng manners and stuff. Pero parang ang ingrata niya lang, my God. Tapos ang extreme lang ng pagkaano niya, no? Extreme characterize sa kanya. Oo. Actually, napansin ko, hindi ba medyo stereotypical ang pag-characterize sa kanilang dalawa, the Bart and Bryce? Oo, the Provinciano and the din. Manileño. Kasi ang weird, ang medyo extreme din ang ugali nila Bart and ni Brendalyn. To think, di nyo ba napansin puro letter B sila? Anyway, si Bart at si Brendalyn, medyo extreme din ang ugali nila. I mean, the way they dress pa nga lang eh, medyo iba na eh. Medyo diba? liberal si Brendalyn. Exactly, medyo fashion, I mean, Fashion forward si Brendalyn, tapos like your typical Barrio Las. Si Lad. Barrio Lad,
si Bartolome. And with the ugali, 'di ba? I mean, you have this very meek na Bartolome, then you have a feisty Brendalyn. Medyo naguluhan lang ako doon sa kanila. Parang feeling ko si Brendalyn mas parang taga Manila din. I don't know. If parang every weekend lang siya pumupunta sa barrio Balay or ang ano kasi medyo naguluhan din ako. Parang I don't know kung I mean, alam mo yung flow, pero parang yun nga, talagang sinabi ko kanina, parang ang dami nilang gusto siniksik sa isang episode na parang paano ko ba sasabihin? Siguro na medyo yung ibang parts parang kahit hindi mo na siya ipakita dun sa episode, tulad yung voice over, parang pwedeng hindi mo na siya isama dun. Or parang kahit yung dun sa mga scenes na yung naglasing sila, parang hindi ko gets kung para saan yun. Anong nalasing si Bryce tama ba? Ayan. Parang ang weird na hindi ko siya na-gets kung anong role niya dun sa episode. Actually, now that you mention it, parang I mean, yung buong scene na yan, pwedeng hindi na yan tanggalin, tapos parang pinakita na lang the next day na nalasing siya. Pwede na yan. Actually, oo. Kasi replay din naman with an added scene pa nga, di ba? Parang pwede naman na siya na parang hindsight na lang. Oo. Yung parang, yung naisip nandun sa breakfast, parang pwede naman siyang hindsight na lang nila na, okay, ganun pala yung nangyari, di ba? Parang yung I didn't do anything scandalous, di ba? Mas okay na flashback yun, di ba? Tama. Yeah. So parang ako, may mga scenes lang. At saka yun nga, yung katulad sinabi ni Josh, parang ang bilis magbago ng emotions per dialogue. Parang yung dun sa pagkakita dun sa kotse, tapos tinakot dun sa aswang, tapos biglang ang sama ng ugali ni Bryce, tapos biglang sasama pala siya, and then dun sa breakfast din na parang ungrateful niya, tapos biglang nung nalaman niya nung biglang story, biglang nag-open up yung isa. Tapos may alak. I mean, hindi, ang bilis kagad na lahat ng mga bagay-bagay yung nangyayari. Nag-agree lahat. I mean, gustong i-present lahat sa atin. And parang hindi ko alam if necessary bang ipakita the kulambo, the inuman, yung episode na yun, yung parang dream sequence na yun. Parang dream sequence na yun, the lasingan sequence. I mean, hindi ko alam kung nagagawin, pero for me lang naman, I mean, hindi siya, I mean, pwede na siyang hindi ipakita. Pero I guess hindi naman din natin alam yung creative mind nung director and writer. Pero yun, I guess parang hindi ko kasi, I mean, pwedeng mapakita like for on a creative like pag-usapan natin. Pwede siya mapakita na parang naglalasingan or malalasing or kasi 'di ba medyo nagulat tayo na may pinasok in between na para magkikiss. So, pwede yun. I mean, okay yun. Pero, I mean, to prolong that lasingan scene, I mean, hindi nga nagja-jive yung paglalasingan team with yung prior scene na nangyari di ba? Na hindi sila okay and all. Meron kang isang ungrateful Manila boy, then lasingan, dance, keme, tapos cut to morning. So, di lang nag-fit yung narrative sa feeling ko mas maganda kung napakilala lang siguro pa yung pinanggagalingan nung ni Bryce dun sa episode na to. Kasi up until now, di ba sa first episode medyo parang siya, emo siya doon sa voice over niya. Correct. Siya, alone siya sa Manila, ganyan. Tapos pagdating dito, biglang ungrateful na siya sa lahat ng bagay. Correct. Tapos biglang sa dulo na lang kasi nila pinakita yung siguro magiging backstory niya na nakarelate na siya dun kay
Kay Bart. Na parang pwede naman nilang i-open up pa yung discussion na yun sa mga mas nauna pang mga, which is ngayon tinanggal nga nila yung lasingan na. Oh, they could have opened it up there. Kasi lasingan, di ba? Usually nagkukwentuhan pag lasing. Hindi yung mega walwal sesh. Feeling ko gusto nilang i-try ang solo walwal sesh. I-try nila ang Thai narrative. Ang ginagawa sa mga Thai. Na may mga time jump. So may mga nawawalang scene, akalain mo yun, tapos the next episode sa kanila ipapasok para itahe. So I think that will be ganun yung creative process na gusto nila. May lang ako napansin dito na medyo na-off ako ng konti. The representation of Brendalyn. What about it? The pagkain, nakasabit and all. Parang ang caricature na the big girl is the gluttonous one. Yes. Exactly. Na parang pwede namang hindi ganyan eh. Alam mo, pero parang hindi naman parate. Hindi parate. Medyo off lang. Ang off lang nung meron siyang pagkain dito and all na parang you have your bag. So ganyan talaga ang gusto nating representation sa mga big girls na lagi ba dapat talaga sila kumakain o lagi ba silang gutom? I mean, nilibre mo ako ng pagkain, mga ganun. Sinabi niya pa kay Bart, di ba? Gusto niya ba talaga maging comic relief ang isang like it's the first time na mayroong big girl representation tapos gusto niyo pa maging comic relief? Di ba? I mean, episode 2 pa lang naman. Episodes ba to? Ayun sa drama list parang 8? Hindi ba 8? 32. Para siyang Amore. Charot. Hindi. 12? Paano ba to? 13? Wala nakalagay. Walang nakalagay. So, let's see kung ilan. Let's see. Yun. Gets ko naman yung flow niya. Like I said. 8 episodes pala, sorry. C8. Very, ang laki lang ng mga leaps in logic and emotion. Siguro yung pagkaka-edit lang siguro. Hindi masyadong cohesive yung Tapos biglang nawala na ulit yung isa pang character dun sa episode 1. Si Josh. Oo, si Josh. Parang, asan na siya? Feeling ko ipapasok nila si Josh as the third person eh. So, the third party. Di parang, di ba may isa pa? Siguro yung love interest ni Brendalyn. Kay Brendalyn yun. Yung nasa trailer. Yeah. I don't know lang kung paano magme-marry lahat ng personalities nila. Di ba? Kasi, ang bilis kagad na ganun. I mean, siguro tinatry din nila ang mga Thai BL tropes na you have this very ungrateful, masamang ugaling guy, then you have this very mabait guy, tapos bigla ma-fall in love si masamang ugali kay very mabait na very guy. why are you to Yeah, very why are you, very sotus, diba? Very Thai type. I mean, very Thai BL siguro ang gusto nilang dito narrative or yeah. Let's see. Pero I mean, I did enjoy din naman pa din yung episode 2. I mean, it's something to look forward to every Friday pa din naman. Yeah. Okay naman siya. Ay, hindi siya ganun. Mabilis siya in the sense na mabilis lang yung pacing dun sa kwento. Pero hindi yun dun sa part na may parang may something ka pa din na gusto malaman sa characters na gusto mo mapanood in the next coming episodes. Which is yung story nila Bart at saka ni Bryce. And syempre nandun pa rin yung consistency nila sa Soji lecture. Correct. I guess, oo. Correct. Yun nga lang, medyo off nga lang yung hashtag nila. No, Pero pinag-usapan natin, di ba? Ang mga nila, ang mga hashtag nila ang off. Di ba? Hindi ko alam din. Kasi ang posh, ang glossy, ang glossy, di ba? Ang ganda ng nila, cinematography nila, tapos biglang your home hubad. Your home putik. Yung first episode. Yeah. So what can you say about sa third episode na nakita natin? Na nag-preview sila? Nga pala, may preview sila.
Na Hindi ko magets gagawin, kung bakit gagawin kailangan din niya yung wishing. Baka naman may, baka nag-open up na nga din si Bryce kay may Bart dun insecurities siya. sa ano. Pero natin pa rin yung pagiging ungrateful niya. Bawal So, tingnan habang nag-ano ng bato. Let's see kung anong, parang may something na, ewan ko, baka magiging mas close na sila dahil doon. Tsaka, ang weird lang, no, na natatakot si Bart sa baboy ramo. What? Di ba? Merong part Baka doon. Natatakot wild siya sa naman baboy kasi kung ramo. wild boar kasi talaga But he attack sila considers ng mga that ano. place as his home. So somehow alam niya dapat yung environment and Territory ng baboy lang. exactly at kung paano imbes na matakot, alam niya gagawin. O tara, let's go. Baka within your home may fears ka pa din. Tapos dito lang natin nalaman, ay, hello, Celotek, baka naman. Yun. So dito rin, ano mo yan, Josh? Promote. Vicks. Pero tinanggal ko na yung packaging. Vicks inhaler. So dito rin Inhaler, natin pala Vicks baka nalaman naman. na si Bart ay matagal ng ulila Ay, true. at nabubuhay siya on his own. Yes. Gusto lang malaman paano niya sinuporta ng sarili niya. I was wondering that din kanina. Parang nung sinabi niya, nakakayanan ko naman supportan sarili ko. Parang, wait, what do you do? Aren't you a student? Diba? How? Exactly. Paano niya nasuporta ng sarili niya? I mean, for the longest time, kasi sabi niya, bata pa lang siya, ganyan na ulila. So, Oo. paano? Baka naman tumira siya sa mga kamag-anak. I mean, Ang dami kong questions for this second episode. Diba? I don't know why. It raised I don't so know many why. questions. I mean, knowing the Filipino culture, for sure, tas nasa probinsya pa yan, for sure tumira yan sa mga kamag-anakan nila before. I guess. Oo. Tapos, yung bahay na tinirahan niya ngayon is baka yung sarili niyang napundar yun, tinayo niya mag-isa. Doc Rico. Ang dami question nitong second episode. True. Oo. Okay, so, thank sana you, Himalaya. Charot. Sana masagot tayo ng Your Home. Na Arcana Studio. Kausapin mo kami, pamamagitan ng- Kirby. Sa pamamagitan ng Kong Session. Kirby, may message kita. Wag mo akong wag mo akong deadmahin na. May message kita, tatanong ko tong episode 2 na to. Ayun lang. I mean, Sa tingin nyo, ano yung magiging wish ni Bryce? Ano yung i-wish feeling niya? ko ang To have i-wish someone. niya na hindi na siya maging alone. So, feeling ko, same din siguro sila nung winish ni Bart. Ang winish ni Bart ay hindi siya umalis doon, di ba? Hindi ko na maalala. Ang winish niya, alam ko, 11-11 eh. Charot. Totoo. Ang winish niya kasi 5-star daw DPS. Ang winish niya, 20. 20-20, zomli-zomli, sabi niya. Kaso, yun. Yun ang nakuha niya. Weapon. Puro weapon lang. O weapon. O kaya, Si Amber. C6 Limang, Amber. pero 5 Amber, ay 6 na Amber, di ba? Kaya nga, C6 Amber. Pwede na yun. Wait, nasa first episode, ayun yung finish niya, di ba? Tama ba ako? Not sure. Wala, Ay, hindi sinabi. pinakita. Hindi Wala, sinabi hindi sa Intro. preview. Oo. Ay, wait, ito to. Nope, Okay. hindi sinabi. Ano nga kaya? Hindi rin nga ata sinabi. Or baka sinabi doon sa voiceover doon sa first episode. Wala akong naalala. No? Ako rin. Pero di ba pag sinabi mo daw yung wish mo, hindi magkakatotoo. Kaya pala hindi ako makakuha ng 5-star DPS. Same. Kasi lagi ko sinasabi eh. Sige, hindi ka sasabihin. Baka naman Mag-wish ni siya. Hoyo. Ni Hoyo, itatag namin yung mga account names namin. Pagbigyan mo naman kami. Oo nga.
Mga 1.6 Primo Gems lang, oh. Correct. Or 2-4 Primo Gems, tapos, mga 5-star DPS. Ay, meron pa ba tayong thoughts? tapusin mo na. Alright, at yan natatapos ang aming discussion and reaction sa Your Home Episode 2. Yes, marami pang katanungan na binigay itong episode 2 na to. And somehow sana mamasagot siya sa mga susunod na episode. And ayun, sana rin marami din tayo makilalang characters at makita rin natin kung ano yung mga sorpresa pang ibibigay ng Arcana Studios at Your Home. So maraming salamat mga ka-Bullfrog sa pagsama sa amin dito sa mga fish pond, sa aming fish pond. And don't forget to follow and subscribe our YouTube channel at BL Frogs, at follow and subscribe din or follow us on our social media account sa Twitter and Instagram at BL Frogs. So kung gusto nyo, follow din yung mga personal account namin. Stalk nyo kami, ganyan. Stalk nyo kami. And please don't forget to follow our podcast at BL Frogcast na mapapakinggan nyo sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, at sa lahat ng podcast at sa mga suking tindahan. Yon. So gusto ko lang magpasalamat sa ating mga hokeros na kasama for this episode. Thank you Josh sa pagsama sa atin. Thank you for watching. Hope you had fun. Thank you Doc Rico. Ay. Oyan Tara. Ay. Alright, dito si Tito Ampol, kami ang BL Frogs. Nagsasabing ulit. Okay, 1, 2, 3. Nagsasabing Koka. Bye-bye. Visit. Branding na natin to. Oo, branding na natin. Kunin na natin to. Di pa ako nagugupit ng kuko. Wait lang.